Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, August 14 na po, 2026, patuloy pa rin pong umiiral ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, lalong-lalo na ho sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro. Magkagayon man, may panibago pong low pressure area tayo na minomonitor dito po sa may bandang silangan ng extreme northern Luzon. Titignan natin kung etong panibagong LPA ay magiging bagyo at kung palalaki kasi ng epekto ng habagat o southwest monsoon. Aalamin din natin ng iba pang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, as always, huwag mong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Sa kasalukuyang update po natin ay nakakaapekto pa rin ang habagat dito po sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na meron pong 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan, lalo na ho sa bandang hapon ho at sa gabi. Tulad ng aking sinabi, nagkakaroon naman na ng unti-unting paghina ang habagat o southwest monsoon. Pero dahil po sa nagkalat ng mga bagyo na nasa labas ng ating par, tulad na lamang po ng tropical storm Nangka at yung tropical storm ng Chanhom, meron pa pong ibang mga sama ng panahon dyan na nakaapekto para magkaroon ng kaunting paglakas ulit ang habagat o southwest monsoon. At ngayon naman, panibagong LPA ang ating minomonitor. Tinitignan natin kung yun po ay magiging ganap na tropical depression sa mga susunod po namang oras. And for sure, may mga development po at makakaapekto yun sa habagat. Dito muna tayo sa forecast weather condition natin. Sa area pa rin po, malaking bahagi ho ng Metro Manila, kasama ang Ilocos Region, kasama ho ang Benguet, ang Abra, kasama ho ang Calabarzon, Zambales, Bataan, ang area ho ng Tarlac, kasama rin ang Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, kasama po ang Oriental Mindoro ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfall, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kung mapapansin nyo yung mga ulap na yan, yung mga kaulapan na yan, dahil pa rin yan sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, hindi naman po direktang apektado talaga ng habagat o ng southwest monsoon. Pero ang umiiral naman sa Visayas at sa Mindanao ay ito po mga localized thunderstorms. Kaya yung mga taga Visayas ho, kung makaranas kayo ng mga pag-uulan, yun ho ay dahil sa local thunderstorms at hindi po dahil sa habagat o southwest monsoon. Wala ring aktibong bagyo ngayon na nakakaapekto sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, pero makikita natin dito ang banta ng panibagong low pressure area. At ngayon, tutukan naman natin ito nga pong panibagong sama ng panahon o low pressure area na nabuo po sa labas po ng ating part of Philippine Area of Responsibility. Ito pong nabuong LPA po, kung makikita nyo nandito po sa area na yan po ay nasa red warning na o nasa high chance ang category para ma-develop po bilang tropical depression. And sa susunod na mga oras, simula ngayon, ay tumaas na ang tsansa nito para maging mahinang bagyo. Meron ho itong lokasyon na 1,740 kilometers dito po sa east of extreme northern Luzon. Magandang balita naman ho dahil ang direction ho nito ay pa-eastward, papalayo ho, hindi po papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang mangyayari ho dito, kapag develop na bilang bagyo, ito po ay makakaapekto para lumakas po ang habagat. Hindi naman sobrang lakas ng habagat, hahatakin lamang po yung hangin, which is lalong kakalat o mas magkakaroon ng mas matagal na pag-stay o pananatili ang habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At kapag naging tropical depression na itong LPA na yan, hindi pa rin natin yan tatawagin na Bagyo Neneng dahil hindi naman yan papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil ang pagkilos ho niya ay pa-eastward. Sa ngayon, wala pa tayong kinoconsider na bagyong Neneng sa loob ng ating par dahil wala pa namang mga bagyo ulit na pumapasok sa loob ng ating area, puro nasa labas lang po ng ating bansa. Ngayon naman, ang habagat naman po ay hihina kapag wala hong bagyo na pumasok sa ating par sa loob po ng 5 hanggang sa 7 araw. Sure naman talaga nahihina yun, pero ngayon kasi ang nangyayari ay sunod-sunod yung mga bagyo na nasa labas ng ating par. Bagamat yung mga bagyo ho na yun hindi naman pumasok sa ating area, hinatak naman paunti-unti itong habagat o southwest monsoon, which is natitrigger ang habagat para magkaroon ng konting movement o lakas. Ang habagat po
kasi normally ang hangin po nito ay nasa 35 to 50 kilometers per hour. Kapag bumugso naman, umaabot po ito sa 60 to 88 kilometers per hour at mas malakas pa sa signal number 1 po na bagyo at mas delikado pa sa bagyo. So ito ho lang ho, mga kababayan, no? Nagiging mas delikado ho ang habagat kapag nasa enhancement o nandoon po sa tinatawag natin na enhanced habagat. Kapag nangyari po yung tinatawag natin na rapid intensification, makikita nyo naman, tumatagal kasi ito ng 2 hanggang 3 linggo, yung pinakamatagal pa ay umaabot po ng 1 buwan. At kapag sinabi natin na umiiral ang habagat, ihanda na ang payong at portion mga pagbabaha na ang ating hong aasahan. Hindi ho kagaya ng mga bagyo, tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon at super typhoon. Karaniwan ho, pinakamatagal na yan, nasa 5 araw. At kung magpaulan man, nasa 1 hanggang 3 araw lamang po. Minsan nga ho, yung mga bagyo ay dumadaan lamang sa North Luzon, no? Hindi pumapasok sa ating landmass, hindi tumatawid. At minsan hindi pa nga po nagpapaulan. Ilang mga super typhoon na po ang dumaan sa atin, ha? Hindi naman nagpaulan talaga. Tanging habagat lamang po sa southwest monsoon ang patuloy na talaga nagpapaulan at nagpapabaha, lalo na ho dito sa kanlurang bahagi ho ng Luzon. Kaya ho sinasabi ko, no, dito po sa Luzon, yung mga low-lying areas, kasama na rin ng Visayas at Mindanao, ay kailangan linisin natin yung mga lugar natin. Kapag alam niyo yung lugar niyo yung bahain, pwede ho kayo lumipat sa mas mataas na lugar o sa mga evacuation center. Uulitin ko, summarize natin, pangunahing weather system pa rin natin, hindi pa rin nawawala o umiiral pa rin ng habagat o southwest monsoon. Pangalawa, etong local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. At yung pangatlo nating minomonitor ay eto nga pong LPA na sa mga oras na ito, for sure, ito yung naging isang ganap na tropical depression o mahinang bagyo. So, mga kababayan, yan muna ang ating latest na update. Hingi ulit ako ng pabor na i-like at i-share nyo yung update natin para lumawak po ang engagement at mas marami ho ang makapanood. Ako po si Kuya Francis, kilala nyo naman po, ito yung isang way ng pagbibigay natin ng balita sa lagay ho ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.